So this morning, ipadayon nato ang atong topic sa churches in the New Testament. Magkat-on ta padayon sa ato ang pagsusi sa mga kasimbahanan before in the New Testament. And the title of our message this morning is The Church in Antioch of Pisidia. So, ato ning isgutan og kinsay nag-start ani o giunsa ni mga kaigsunan pagtudlo sa nag-start ani. So let's all stand first, mag-ampo ta mga igsoon. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Please bless us with your words. Bless us with wisdom. Help us to understand your message. I pray that, God, that you will allow each and every one, Lord, to fellowship in your words. And so we need your guidance today. We need your help to allow us to understand your message. And please, Lord, use me once again to deliver your message to your people and to our visitors, O God, that they may understand your message, O Lord. How important the church for us. Thank you, Lord, for this morning, and thank you for promising us, O God, that you are with us, because as what your word says, 2 or 3 gathered together in your name, you are in the midst of them. So we thank you, Lord, and we recognize your presence. This is for your glory, O God, we pray. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. So nahuman na nato og hisgot ang Antioch of Syria. So nahuman na ta sa Syria, then mo balhin ta diri sa Pisidia, mga kaigsunan. So atong sugdan sa iyang origin. Unsa may sinugdanan ani mga kaigsunan? So it was founded by Paul during his first missionary journey. So na-founded ni Apostle Paul sa iyang first missionary journey, and I would like you to open your Bible to the book of Acts chapter 13. And we are going to read 13 and 14 mga kaigsunan. Diri na to makita ang account. And as we move along kay history man atong i-learn mga igsoon ang mga gibuhat ni Apostle Paul kung unsa o giunsa niya pag-start ang ministry, and we are going to hear this morning ang pinaka-first gyud nga sermon ni Apostle Paul nga na-record sa Bible. Ang pinaka-first nga sermon ni Apostle Paul nga na-record sa Bible atong isgutan this morning. So in verse number 13, the Bible says, "Now when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Perga in Pamphylia, and John, departing from them, returned to Jerusalem." In verse number 14, "But when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia, and went into the synagogue on the Sabbath day and sat down." So naan naman ang mga pundok-pundok mga kaigsunan, so they went inside and they teach them the gospel of the Lord. So tiyata mo mga igsoon, there is no church that could be started walay masugdan kung dili nato tagaan sa right gospel. Well, a lot of so-called Christians today, kay i-claim magyud na nga Christians, hasta ang religion, mo claiman sila nga Christian. So, di nila nato na lalison mga kaigsunan, but the true Christian is luwas. Luwas. Kay ni-claim na nga iya ka ni Kristo. You belong to the Lord Jesus Christ. So, kung mo claim ka nga ikaw Christian ka, you should know that when you die, you will go to heaven. O karon, unsa may makapasiguro sa usa ka tawo nga siya malangit? The gospel of the Lord. Ang gospel. Mao na nga gimanduan gyud ni Kristo ang church mga igsoon. And the first church nga gimanduan ni Kristo, ang iyang gi-establish, iyang gimit dito sa bukid mga kaigsuonan, the apostles. Ug iyang gitagan sa Great Commission, go and preach the gospel to every creature. It is so clear that the gospel is the most important message that God gave us. And so we need to understand what the gospel is. So kung gusto nimo nga mahimo kang part sa paglakaw aron isulti ang kaluwasan,
gospel ra gyud imong masteron. So what is the gospel? It's so easy to master. Death of the Lord. That's the first part of the gospel. How He died. Why He died. He died because He commit mistakes? No. He died for our sins. So dapat nakaibaw ka na. So is it hard to explain? Nga si Kristo maoragod na iyang ginaugan diri? Aron luwason ka? It's not hard to explain. And the next part of the gospel is His burial. Ang paglubong. That is a sign of humility. Naliman ka, the creator of the world, the King of Kings, the Lord of Lords, ginaugan ang iyaha nga trono, mga kaigsunan, og nianhi diri, og gitugutan ang tao nga ilubong siya sa lubnganan sa usa ka tawo. What a humility nga gipakita sa Ginoo. Pagpaubos. Amen? So, dapat mahibaw-an nato pod nga kita nga mudawat og nagdala sa ebanghelyo, dili pod ta arrogant. Kay si Kristo mismo naghatag siya sa iyang humility to offer the salvation to the world. Amen? And the last part of the gospel, ang ikatulo, ang iyahang pagkabanhaw. So the death, burial, and resurrection completes the gospel of the Lord. Maura na atong itudlo. Kay kung wa siya nabanhaw, ingon pa sa Bible, we are the most men miserable. Ning tuo ta ni Kristo nga wa nabanhaw, miserable atong kinabuhi. Pero nabanhaw man siya. Nabanhaw siya. Wala siya nagpabilin sa lubnganan. Wala siya nagpabilin sa kamatayon. Kundi nabanhaw si Kristo aron sa pagkumpleto sa kaluwasan, mga igsoon. Ug mauna ang giwali ni Apostol Paul. When he entered into the synagogue, iya gitudluan ang mga tao sa kaluwasan. You cannot establish a church without preaching the gospel first. Gospel gyud, oy mo na kita gisugo tas Ginoo, dapat nagyud kay tudluan. Ayo na lag hakpatanan. Just ask the Lord for one person and teach him about the gospel. Ayog daghana kay ngano, basig ikaw wa na hinuon ka, wa na kay panahon sa imong pamilya. Ang first ministry biya nato atong pamilya. Amen? So, nagsigig kag wali dito sa ebanghelyo sa gawas, imong pamilya na impierno. Kay pretty na lagutan nimo, wala gyud sila mudawat sa imong giwali. Are you listening? Dapat ipakita nato sa atong kaugalingon gyud kanang first line gyud nato atong family ba? Hello? Unsa gyud ang gospel gyud? Ang pinakalisod gyud kung ang permerong naluwas, anak, dili ang ginikanan, perting lisura. Because parents usually do not listen to their children. Labi na pag-usab og religion. Religion may ilang tanawan eh. Di ko na sila maminaw gyud. Persecution ang abtan. But if you are persistent, just keep on reading and understanding and stay close to the Lord, God will reward to you your family. Kay siya may muluwas, di man kita. Muna dilin na to sila. Ang uban nga mga Kristohanon, awayon man hinuon nimo imong mga igsuon. Adi may impierno na hinuon. Di ba? Ang danger pod kung ang ginikanan mo'y una naluwas. Kaya ang anak, musunod ra na. Unya, waday to nito. Bunalan man. Pag ilis na mo, kaligo na. Bunalan na mo ron. Kuyog ka, kuyog! Nabay gingon na anak mo sa inyo ginikanan dili para mo anhi ka. Arang-arang na lang, kay gipugos jud. Pero basig na pugos lang. Let them hear the gospel of the Lord. Let them understand the love of Christ. Let them know and understand the reason why Jesus Christ died on the cross. That is the very message that Apostle Paul wanted the people in Antioch of Pisidia to hear. All right? Now, number 2, the occasion. The occasion.
So Paul and Barnabas visited the Jewish synagogue and Paul delivered his first recorded sermon. Mo na exciting kay mao ginang pinaka-pirmero nga na-record sa Bible nga giwali ni Apostle Paul. Unya ang pagwali ni Apostle Paul diri mga kaigsunan, dili kinahanglan nga ato gining sundon kay ang sugo ni Kristo man gyud nga go and preach the gospel to every creation. All right? And sadly, si Apostle Paul mga kaigsunan, wa siya ka-appeal sa meeting sa diyang gimit ni Christ ang mga apostles dito sa mountain. Wa pa man siya naluwas ana. Alright? So lahi ang journey ni Apostle Paul. But Apostle Paul, mga kaigsunan, knowledgeable ni siya nga person. Kaya na-train magud ni siya kang Gamaliel. So he knew about history. Kay baw siya sa mga panghitabo, mga kaigsunan. But in spite of that, tungod kay poison ang iyang mind sa religion, mao na nga ang iyang gigukod ang mga Christian nga nagwali sa ngalan ni Kristo. But praise the Lord, Jesus Christ saved him. O gipili siya ni Kristo para maoy himuo niyang minsahidon sa mga Gentile people. And that is us. Mga hintil man ta. So in Acts chapter 13, 15 to 16, ato sa aning basahon mga igsoon. Acts chapter 13, 15 to 16, the Bible says, and after the reading of the law, and the prophets, the rulers of the synagogue sent unto them, saying, Ye men and brethren, if ye have any word of exhortation for the people, say on. Tanawa? Nindot kay invitation, no? Kay after nga gibasa na ang katong, kay sa synagogue, na mo gunay pagbasa about law. Okay? And Paul was there. Imagine na ang senaryo, ha? Pagsulti yun dayon, o, kinsa man ninyo na ay ikasulti diha, say on. Woo! Go signal. In verse number 16, then Paul stood up and beckoning with his hand said, Men of Israel, and ye that fear God, give audience. What an intro. So mga igsoon, once nga naay mo wali sa pulong sa Ginoo, importante kaayo nga mag-give audience jud ka. Maminaw jud ka. Kay importante ang pulong sa Ginoo nga mahatag jud mga igsoon. Alright. So si Paul, nagwali siya mga kaigsunan, gi-stress out niya, duha ra gud ka puntos. Duha ka puntos. Mo na dali ra kay nahuman ang iyang mensahe. Duha ka puntos nga nagdala og mga puntos. Naunsa man mo? Nakadungog man kog ningon, oh man. Ayo pag oh man diha. Oh yeah. Dapat ana. No, dapat excited ka. Okay, letter A. The preparation of the Messiah. Ninduta sa iyang walioy, nagsugod diha mga igsoon. The preparation of the Messiah. So, meaning to say, dito siya nidagan, mga igsoon, sa Old Testament story. So, in Acts chapter 13, 17 to 18, di na ta maglibog, kinaarag yun ta sa Acts chapter 13, pero tanawa, paminawa ang iyang mensahe mga kaigsunan, starting in 17 hangtod sa 18, ningon sa Bible, the God of this people of Israel chose our fathers and exalted the people when they dwelt as strangers in the land of Egypt, and with an high arm brought he them out of it, and about the time of 40 years suffered to their manners in the wilderness. Tinood yun na. So dito mga kaigsunan, makita na to ang mga Israelites, nagkuan baya sila, nag 40 years journey baya sila. Tungod sa ilang unsa? Tungod sa ilang disobedience. Tungod, they wanted to find their own way. O sa ato pa panahon karon, I did it my way. Manawad sila kaabot dito sa promised land. They wanted to do it their own. Muna gitawag nato karong panahon ng mga igsoon in the book of Proverbs, see it right.
Daghan kay na biktima na until today. Our young people are victimized with that simit right. Kanang daw sakto mo, bitaw ilang gisunod. Unya asa na niyo nakita online. Mubilib ta kay nakita na to. Maybe it's possible for them. They are not the children of the Lord. Pero ikaw anak magugkas Ginoo, lahi ang imuhang way. No? Ang way sa Ginoo lahi sa pamaagi sa kalibutan. So sila'y nakita nga problema sa aktual nga pangitabo, murag di sila katuo sa guidance sa Ginoo. And they did it their way. Mao na nahitabo 40 years imbes 40 days. Kung ikaw papilion ka ba? Okay, kung kani inyohang gusto 40 years na, pero kani akong gusto, inyo na Ginoo 40 days, asa man imong gusto. Pero wa man gud giingon ana sa Ginoo gud. Ang giingon sa Ginoo diha mo agi. Pero nakita nila giants, nakita nila problem, nakita nila impossible. You know what? Diha nimo makita ang lihok sa Ginoo sa impossible. Hard for us, but if we believe in God, makita nato mga igsoon nga, nahitabo man. Trusting in the Lord is the best thing we can do in this world. Kaya di ko takibaw kung unsay nasa unahan mga igsoon. So that is the Exodus stage mga igsoon. Mo ni Exodus stage, nakita na to, nahinduman na to, mao ginay nahitabo nga ang mga tao nanggawas gikan sa Israel, gikan sa Egypt, nagbaktas pero wa katuo mga igsoon. They took it 40 years. Number 2, the conquest stage. The conquest stage. In Acts chapter 13, verse number 19, verse number 19, Acts chapter 13, verse number 19, the Bible says, "And when he had destroyed 7 nations in the land of Canaan, he divided their land to them by lot." So na-providean sila. Nindot kay Ginoo, no? And then, let's proceed to the judges stage. Kuyaw kayo ang setting sa teaching ni Apostle Paul. Now, in verse number 20, makakaigsunan, nadiri ang record sa iyang mensahe. "And after that he gave unto them judges about the space of 450 years until Samuel the prophet." Unya, unsa may nahitabo sa judges, nagpabilin ang ilang disobedience. Grabe gahiya jud us mga pinili sa Ginoo hinoon. Mabitaw na hangtod karon mga kaigsunan, wa man ni nalilong pag Hudiyo, di ba mo nang anak nga badlungon, ikaw mura jud kag Hudiyo. Hudiyo kang dako. Kay ilado kayo nga gahi kay ulo. Dugay kayo pasabton, dugay kay pasundon. O nababoy mga anak nga mga Hudiyo? Pero ayog abusari ha, kay pinili biyanas Ginoo. Mga badlungon, and God did not give up. Wala siya ni give up mga kaigsunan. So, iyang gitagaag judges, but why nahimo ang mga judges? And number 4, the United Kingdom stage. The United Kingdom stage. Acts 13, 21 to 23. It was Bible, "And afterward, they desired a king." Kaya may nahimo ang mga judges. So ang ilang kuwan, we need a king. And God gave unto them Saul, the son of Cis, a man of the tribe of Benjamin, by the space of 40 years nasad. 40 years in the wilderness, then gitagaan silang judges. Pagkahuman mga kaigsunan, gahi gyapon og ulo, nangayo silang hari, kay nangita gyud silang solusyon. And Saul was their choice. It was not God's choice. Permissive will, mga kaigsunan, si Haring Saul. So, mao may lang gusto, gihatag sa Ginoo, sige, kana mo'y mahimong hari ninyo.
Alright? So, unsa may nahitabo? Nindot ba? Dili gihapon. In verse number 22, the Bible says, and when he had removed him, he raised up unto them who? David, to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Praise the Lord. Ang gipili sa mga tao, si Saul. Nga naman, si Saul, baskog kaayog lawas, taas, guwapo, ang ngayon mahimong hari, ingon anak man tamutan-aw God. Si David, bata pa kayo atong panahuna, nagkamuritsing pero guwapo. Kamanghuran gud na as David. Guwapo jud. Amen? Na may nireact diha. Basta kamanghuran, guwapo. Guwapo si David, oh. Nagpink-pink ang aping ni David. Pero wala siya gipansin. Kaya nga naman, bata palagi. But chosen of God. And according to the Bible, he is the man after God's own heart. Praise the Lord, mga kaigsuonan. And ang tahas ni David, he will do and fulfill the will of God. In verse number 23, of this man's seed hath God, according to his promise, raised unto Israel a Savior, whose name? Jesus. Mao na si Jesus, gitawag sa siya the Son of David. Kay naa siya sa kaliwatan ni David, pinili sa Ginoo, Hudiyo. O mo na inay-inay na niyog sulti ng gahig ulo nimo nga anak, ikaw Hudiyo kandako. Kay si Kristo naa dihang linyaha. Og si Kristo dili gahig o. Are you listening? Mao na mga kaigsunan, ang mensahe ni Apostle Paul, the preparation of the Messiah. So iya jud gihanay kay kini mga Hudiyo kanang kuan kayo ba kanang sobraan ka bright? Lisod kay tudluan so gisugdan niya sa sinugdanan. Gisugdan niya nga mga gahi mong kanang saywar ba? Saywar. Di ba? Iyang gigo sa psychological, iyang gipiang-piangan daan, mga gahi, biya mong wag yun mo nito o niya, nagpili yun mong haring inyo, o gitagaan mong judges, wag yun mo naminaw, wag mo ni sunod, pero nagpili mong hari pagkahuman, karon ang Ginoo na'y nagbuot, gitagaan mong David. Okay, so, ikaduha nga stage mga kaigsunan sa wali ni Apostle Paul, letter B, the manifestation of the Messiah. The manifestation, gipakita na niya, kay iya naman gipaila-ila nga sa kaliwatan ni David, gipadala ang Savior. Klaro jud kay ang Bible mga kaigsunan, and that Savior is the Lord Jesus Christ. Okay? Now, number 1, the forerunner involved. Gisgutan ni Apostle Paul, very thorough si Apostle Paul, mga kaigsunan, the forerunner involved in Acts chapter 13, 24 to 25. Ingon diri sa Bible, mga kaigsunan, when John had first preached before his coming, the baptism of repentance to all the people of Israel. So si John the Baptist mo'y nag-una 6 months ahead ni Christ, kay maguwang man si John the Baptist ni Christ og 6 ka bulan, 6 months. So igagaw sila in the flesh. Alright? Kay ang mama ni John o si Mary, igagaw man sila. So parente sila mga kaigsunan. So, si John the Baptist, nagbaptize siya. Unsa nga klase nga baptism ang iya gibuhat? Repentance. Giandam niya ang kasing-kasing sa mga tao. Baptism of repentance. So katong iyang baptism, dili to siya salvation, but preparing the people for the Messiah. So klaro ang gisulti ni Apostle Paul.
In verse number 25, and as John fulfilled his course, he said, Whom think ye that I am? I am not he, but behold, there cometh one after me, whose shoes of his feet I am not worthy to loose. Referring to who? Jesus! Si Jesus, mga kaigsunan. So John the Baptist was not bringing the message of salvation, but preparing the people for the salvation. Kaya si John, dili ni ako ang Messiah, but I am here to prepare you for the Messiah. Mao na nga naa ang forerunner, involved yun siya sa mensahe, mga kaigsunan, dili pwedeng wala. Pero iya yung gi-recognize nga naay someone who is coming. No? After me, naay mo abot. Nga bisan ang iyang sapatos, wa ko'y angay, dili ko angayan nga mo tangtang. I am not worthy to lose. Now, let's go to number 2. The fruits involved. Di anata dire. The fruits involved. Maor magyunigi pangayo sa Ginoo. Mga igsoon. So in Acts chapter 13, 26 to 41. Ingos Bible, men and brethren, children of the stock of Abraham, and whosoever among you feareth God, to you is the word of this salvation sent. Sayang kaayo nga nakay kahadlok sa Ginoo, pero wa nimo nadawat ang sakto nga salvation. Muna niyo si Apostle Paul, na amoy kahadlok sa Ginoo, kaliwat mo ni Abraham, but if you miss this message of salvation, why kapuslanan ang imong pagkakaliwat? Kay di man gyud pwede mga kaigsunan nga naay pinigan ang Ginoo ba? Because God is not a respecter of person. Though gikan siya sa mga Hudiyo, mga igsoon, ang Hudiyo magipili sa Ginoo, but if you are not going to receive the way God wanted to save the world, di gyud ka maluwas, bisag Hudiyo pa ka. Imperno jud ka. Mga igsoon. So muna iyang gi-specify sa inyo baya gipadala. Sa inyo gipadala ang Savior. In verse number 27, for they that dwell at Jerusalem and their rulers, because they knew him not, nor yet the voices of the prophets, which are read every Sabbath day, they have fulfilled them in condemning him. Naliman ka ana mga igsoon pagkagahi yung ulo ninyo. Pero nindot kay pagkasulti ni Apostle Paul, kasi may makabalibad na. Amen? Kasi may makabalibad na. Naamoy teaching, nakahibaw mo sa mensahe, sa mga propeta, pero ang resulta, gi-condemn na hinuon ninyo si Christ. Mo ni sobraan ka bright ba? Di na hinuon mo tuog Bible? Di na hinuon mo tuo sa tinuod nga Dios? Di na hinuon mo tuo sa pamaagi sa Ginoo? Let's look at verse number 28. 28. And though they found no cause of death in him, yet desired they Pilate that he should be slain. Tanawa ang ilahag tinguha nga patyo na. Ilang gidisregard. Ila pa yun ipapatay the way they wanted. In verse number 29, and when they had fulfilled all that was written of him, they took him down from the tree and laid him in a sepulchre, but God raised him from the dead. It was recorded that they killed Jesus. Pero mga kaigsunan, sa ilang side, they killed Jesus. Pero sa side sa Ginoo, He gave up His life. They cannot defeat the Lord. Sa nakasabot, God gave up His life for you.
Pero sa ilang side, mga kaigsunan, gitagaag credit ni Apostle Paul, you have slain him. God raised him from the dead. Nabanhaw si Kristo. Verse 31, and he was seen many days of them which came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witness unto the people. In verse number 32, and we declare unto you glad tidings, how that the promise which was made unto the fathers, God hath fulfilled the same unto us their children, in that he hath raised up Jesus again, as it is also written in the second Psalm, Thou art my son, this day have I begotten thee. Gisigin na, giprepare na ang mga tao bahin sa Misaya, pero mga kaigsunan, nigahi gyapon nilang ulo. In verse number 34, and as concerning that he raised him up from the dead, now no more to return to corruption. He said on this wise, I will give you the sure mercies of David. Dapat ang resulta ani mga kaigsunan, tanawa, now no more to return to corruption. Mao na ang design sa Ginoo. Once you accepted the Lord Jesus Christ, get out from corruption. O, kumusta ang Christian life na to? Ha? How is your ways? Napabay medyo, kuha na lang, pastor, minimal na lang nga deception. Corruption kaya po na. Madada raman good. Si madada. Ingon na Ginoo, no more. And as concerning that he raised him up from the dead, now, no more to return to corruption. Naana ang kaluwasan, eternal salvation. Promise na sa Ginoo mga kaigsunan. Wa na'y corruption. He said on this wise, I will give you the sure mercies of David. Sure na ni. Nganong mag-corrupt pamanta nga sure naman ni. Amen? 35, wherefore he saith also in other psalm, Thou shalt not suffer thine Holy One to see corruption. For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep. Wani natughan, namatay ni. And was laid unto his fathers, and so, naagyapoy corruption. Sa kang David. So si David dito nagsugod ang mensahe sa Ginoo, fulfilling the will of God, pero after namatay si David, naagihapoy corruption. He saw corruption. In verse number 37, but he whom God raised again saw no corruption, absolute salvation. Kay priting paita aning ningtuo ka sa Ginoo, but still there is corruption, and that sin will bring you to hell, because for the wages of sin is death. Pero ang gibuhat sa Ginoo, mercy mga kaigsunan, absolute mercy, absolute salvation. Nga wa na'y corruption makasud sa atong kanang kalag. Pero dara ang problema. Pwede ka bugal-bugalan sa yawa, pinaagi sa iyang corruption, living your life in a corrupted way. So nga nung ma-corrupted man ang mga Christians today? Because gi-avoid nimo imong kaugalingon sa iyang manual. You are a new creation. All things should pass away. Behold, all things are become new. Ang bag-o na tong kinabuhi diya sa Bible. Now, if you avoid sa pagbasa sa Bible, nag-avoid ka, mo na di nimo maangkon ang bagong kinabuhi, di man ka ma-instructionan. Mao na ang imong thinking corrupted, ang imong kinabuhi corrupted, ang imong istorya corrupted. Amen? Daghan kay tagbantayan sa atong mga istorya. Di man nato mabasol mga kaigsunan kay mo may atong namatan using the name of God in vain. Kanang gamit ba? Kompleto gyud na siya. Jesus, Maria, Josep.
Kano makuyawan ta ba? Uy, gamit sa kuana sa una, uy. Jesus, Maria Joseph. That is using the name of the Lord in vain. And that is corruption. So kanon sa diyang nadawat na nimo si Kristo, sa inayhinay, mabadlong ta na, sa inayhinay, usbon ta mga kaigsunan, because there is no more corruption ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. So sa inayhinay, mausab na siya. Ay mo kabala ka, gikan ta diha tanan. I've been there. Hantod niya dabot ang panahon, gilangkat gyud siya sa Ginoo. Because that is using the name of God in vain, and that is part of His command. Ayaw gamita ang akong ngalan sa walay kapuslanan. In verse number 38, the Bible says, "Be it known unto you, therefore, men and brethren, that though this man is preached unto you the forgiveness of sins, and by him all that believe are justified from all things from which ye could not be justified by the law of Moses." Tanawa na na. Familiar pa ba taan ning law of Moses? Katong tablet ngayang gibuak. Kapirting guula na mabukan kag tablet. Unya katong nga tablet sinuwat gud to sa Ginoo. Hello? Wala lang to'y brand. Adi, rock. Ang brand na to, rock. Ang mga Israelites, ang mga Jew, nag-focus sa law of Moses, pero it cannot give salvation. Ang makahatag ng salvation is the Lord Jesus Christ. By Him, all that believe are justified from all things. Bisag unsa pa ka kabadlongon, dili na makapakgang sa dugo ni Jesus to cleanse you, to save you, and to make you a new creation. Muna, stop focusing on the old, which is the law of Moses. Kani siya, mahimo na natong samin. Nga makita ta, grabe ng 10 Commandments yun, lisura tumanon. Wa maging nakatuman ana, not even Moses. Bisan si Moses nga gadala mga kaigsunan sa tablet, wala naka-fulfill. Kay dili to ang pamaagi sa kaluwasan. Ang pagtuon niya sa Ginoo mao'y nakapalangit niya. O nga kanindot lang sa kang Moses, bisan na niya napakyas siya, na isay parts kinabuhi napakyas, pero pinangga gyud gyapon siya sa Ginoo. Kay ang Ginoo may galubong niya. Sa diyang namatay siya. Special. No? Sa Bible po, siya rin nahibawan ako nga ang Ginoo galubong. Amen? Mga special people. Unya, si Kuan, daghan man mga Kuan, si Abraham, gitawag sa Ginoo the friend of God. Siya rasad, mag-iingnan si Ginoo the friend of God. Si David, siya rasad ang giingnan, the man after God's own heart. Diba? Unya ang gawali ani si Apostle Paul, siya rasad ang giluwas sa Ginoo after sa iyang resurrection, nga ang Ginoo gyud mismo may nagsulwining niya. In the road to Damascus, daghan kay mga special moment mga igsoon nga makita nato sa Bible. But ang atog yung hinumduman mga kaigsunan that there is no one else that could save us but the Lord. And have your own experience also with the Lord Jesus Christ. Giunsa kaniya pagluwas. Ako, I cannot forget how God saved me. Kinsay gigamit, unsay senaryo, I cannot forget that. How about you? How did God save you? Giunsa ka pag-meet sa Ginoo. Giunsa nimo nga mahinumduman gyud nimo nga si Kristo gyud nagluwas nimo. Dili ang circumstances, dili ang religion, dili ang mga tao nga kanang ma-consider nimo kung wa ni siya di ko maluwas. Ugoy, wa na imong kaluwasan, foul.
I am not the reason of your salvation. I am just a messenger. Jesus is the only reason. Ano naluwas ka? Even Apostle Paul, wala siya nag-claim, mga kaigsunan, nga siya, kung dili tungod niya, ang mga hintil, di maluwas. Kaya ang iyang declaration siya kung galiyon, kinsa man ko. Wala siya nagpahambog, mga kaigsunan. So, naaylo, nga makita na to, still in the Bible, makita na to, but dili na para sa atong kaluwasan, kundi para ingnon ta, unsa ta kabadlungon. Unsa ta ka masinaypanon. Verse number 40. So, ang justification, naara kang Christ. Ingon sa verse number 40, beware therefore, lest that come upon you, which is spoken of the prophets. 41, behold, ye despisers, and wonder, and perish, for I work a work in your days, a work which ye shall in no wise believe, though a man declare it unto you. Magbantay mo. Kaya ang kaning pagkadili matinuuhon, grabe kayo, ang yawa mo'y nagpalig-on, anak. Mao na nga na ay warning, mga kaigsunan. Kamong mga despisers, and wonder, and perish. Nabay ingon anak diri? Unya karon, perti nang wali sa pulong sa Ginoo. Bisag asa madunggan nato sa Philippines, open kaayo ang preaching of the gospel. Moabli kag YouTube, mga kaigsunan, daghan na kay mga messages, but guess what? Unsay inyong gitan-aw? Oy, agkuna ninyo oy. Unsay inyong gitan-aw? Unsay inyong gitan-aw? Sa Facebook, daghan na kay mga messages. Ato mga messages naatay channel diha, Lighthouse BBC Cebu. Hello? Pero sa dihang nakita nimo, na may TikTok mo gyud mong gitanaw eh. Unya inyong pastor kay di man mag-TikTok. Manuktok raman. O na, bantayin mga kaigsunan. Asa man imong gi-spend ang imong time. Kay basin na nabilong ka sa mga despisers. You are despising the message of God. Basin nabilong ka anang nagwonder nagyapon ka sa imong kinabuhi. O basin nabilong ka anang mo perish. Mas worse. Ato klarohon, luwas na ba gyud tatanan? Ngano naluwas man ka? That's another story. Ngano naluwas man ka? Kay nakasimba ka? Unyag ba impirno ka? Mayon ka, simba ko. Kung ang kaluwasan nimo pinagis pagsimba, ingon sa Bible, ay gyud naghunongi. O kinsa ninyo makompleto gyud ninyong pagsimba? Nagplano na magay mo absent sunod Domingo. Wa may mga perfect yun, ana. So kung dili nimo ma-perfect, di nakaluwas. Luuyan nimo. Dili ang pagsimba ang kaluwasan. Dili makaluwas ang simbahan. Kung dili ang kaluwasan naa kang Jesus, imo na lang pakigdeal sa Ginoo. Mao na klaro ha. Luwas na ba tatanan? Kaning linyaha diri. Luwas na ba tatanan? Una apay nagwonder. Ha? Klaro ha gyud. Deep inside your heart, you can say, yes, I am saved. Why doubt? Walay balhibong mugimok. No, may luwas ko oy. Nya meron naay musulti na ba? Pag sure oy. Kay ang kaluwasan mahibaw-an gyud nimo from the heart. I am saved. Daghan kayo makita nato mga kaigsunan how the Catholics killed all the Christians who worship the Lord. Sugod pa kang John Huss, kang Wycliffe, no? Sila nga nag-translate sa English Bible, gipang patay. Wycliffe. Kisay gapatay? Catholics. Natay video ana. Pwede na ko na i-share ninyo.
So, gigukod nila ang mga Kristohanon kay ilang gi-prevent nga ma-translate kay ang ilang magpasundayag nga sila ray tinubdan sa Bible. They provide the Bible. Wrong. It is God who provided us the Bible. And it is God who preserved His Word. Wag yung taong pwede mangangkon sa Bible kay iya ginas Ginoo. But praise God, when He promised that He will preserve the Bible, He did! Mauni salamat ta mga kaigsunan nga naang King James. And some of the translation diri mga igsoon, si Wycliffe na ay part ani. Si Tyndale na ay part ani. Ug mao na ang gipangpatay sa religious people. Gitorture. Pila ka buk Kristohanon gitorture before. Unya ang ilang kuan nga i-give up ang inyong faith. Pero mga kaigsunan, wa sila mo give up. Patya mi. Limag ka, sunugon ka. Unya pagkauman, samtang gisunog ka. Mga igsoon, dili intaw na nga mawa ang sakit. Uy, pati sakita, ana. But they never let go of their faith. Insulto na mga kaigsuonan or hampak na sa atong dagway karon. Nga ang kainit ra sa adlaw, surrender na ka. Usa ka ha, kung ibalik to sa una ba, kitaan ka magdakag Bible, dakpon ka niya, sunugon ka. I-torture ka. Napakahay mo simba? Manimba baka mo? Magpaila pa baka ka nga iya ka na Kristo? Wala imong tan-awon ang generation mga igsoon nga giagian ang trail of blood sa Christianity. Dili lalim nya karon naa na nato mga igsoon, ato silang giinsulto kung ang atong kinabuhi karon setting pretty rata sa atong Christian life. Soon it will end. Jesus Christ will come back one day. Naaba ka kay ikapakita sa Ginoo, Lord, wa nako pasipad ang imo gisugdan. Wala nako giinsulto ang mga giinvest sa mga nag-una ang ilang kinabuhi. Wala nako giinsulto ang imong dugo nga nihinlo sa akong kinabuhi. Because I live by the gospel. I share the gospel. I preach the gospel. I believe in the gospel. Dapat ingon ana taon niya kung magkita na ta si Ginoo mga igsoon. Never allow na what you kay giingnan bisag usa. Amen? Never allow. Unya kamo nga na-save na, sigurado na ka nga save, commit your life to the Lord's work. Commit your life to the Lord's work. Unsay sinugdanan? Be buried with Him by baptism into death. That is the only entry. Wag ilain gyud. If you have that great desire in your heart nga gamiton ka sa Ginoo, and without the proper way of burying you with the Lord Jesus Christ through baptism, wag gyud entry. Digyud ka magamit sa Ginoo thoroughly. Kamo nga na-save na, unya na-baptize na, pagbantay mo sa inyong kinabuhi. Kay gitarget na kasayawa. So, kamo mga young people, tanawan na inyong kinabuhig, si Kristo ba'y nagamit ana o ang yawa? Are you listening? No? Seryoso? Nakita na to, unsa ka seryoso si Apostle Paul sa pagtudlo? Unsa ka seryoso ang mga nag-una? Karon dapat magseryoso ta. So pasalamat ta mga kaigsunan sa mga churches. Pasalamat ta that we are in Lighthouse Bible Baptist Church. Dapat dili ta mo uyon mga igsoon nga wa gyud pagtubo sa simbahan. Patubuon na to. Di na to tugutan mga igsoon nga wala-wala lang. So, we need to see each other also on Wednesday. Soul winning training. Soul winning training. O, inay mo tapad. Na ay soul winning training karong Wednesday. Ingna.
O, ingna, naay soul winning training karong Wednesday. Ingna. Kinahanglan ka makat-on. Ingna. Ingna. Alas 6 sa hapon. Alas 6 sa hapon. That is very important. Importante kaya na. And then on Saturday, we have a schedule of prayer meeting. Alas 6 sa buntag. Ngayon nga, grabe naman sa lana. Sa Katoliko pa ko, kanang kausa naman sa usa ka semana. Unya, impirno man ka. Impirno man ka. Sultian ta ka. Ang example nga gihatag sa simbahan diri sa sakto nga church, mga igsoon, wa pay nakamit nowadays. That every day nagkita sila. Daily naa sila sa temple. Daily abli ang simbahan. Kay naay ga disciple. Mo nay desire nato one day sa atong church, mga igsoon. Di gyud ko mo lugak og sulti ninyo nga ang desire nato diri that the church will be open every day and food will be served to those who will come and do discipleship. Kaya bisa pa garong motive ka, at least ya disciple ka. Mukaon ra di ay. No, kay faithful naman ang mga membro ana. Unsa may buhaton nato sa tithes, kaunon magyud na. Di man na pwede palit materialis. Kaunon gyud ang tithes gyud. O nya nagbaha ng tithes. Unsa man nato? Di atong ipakaon sa mga nangalagad sa Ginoo. Kay para man sa temple na, according to the Bible, instruction ko na sa Ginoo, that there may be meat in mine house. So sa balay ra sa Ginoo, dili pwede ihatod sa inyong bay. Pastor, wala may bugas dito, Pastor. Ang tithes, Pastor, okay ra, Pastor. Padata mig bugas. Di in the house of God. Diri sa balay sa Ginoo, pag kanang maklaro na kita, eat all you can. Basta magbaha ng tithes, mga igsoon, magbusog ta para sa pagpangalagad sa Ginoo. Ato lang yun sundon, wag gilisod. O niya, magkanindot ang simbahan tungod kay nag-offering mo. Because offering goes there. Nindot na atong building, nindot atong parking area, atong park, nindot, Lighthouse Park. O, kita niyo sa inyong imagination? Di na mo magproblema, asa mo mag-birthday party, anha sa simbahan, tanan invited, magdag pagkaon. Mo ni nakanindot kung sa simbahan ka magparty. No? Sa simbahan ka mag-celebrate kay di ka pagastuhon. Mo na prinsipyo na to diri ha, ayaw pagastuha ang birthday. Malipay ta ano eh. Mo na spirit sa simbahan. Linuwas gyud ta, and we cannot pay off the salvation. At least diha nato mahatag mga kaigsuonan ang atong pagpasalamat sa Ginoo. Let's be faithful to Him and for Him. All right? So praise God for the church in Antioch of Pisidia, and praise God mga kaigsuonan nga naa si Apostle Paul nag-respond sa calling sa Ginoo. And I hope that we will do it as well. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us, O God, enough understanding of your words. Thank you for the message of Apostle Paul. Salamat kay Lord nga ikaw nagpakita kung diin gikan asa nagsugod ang imuha nga pag-amping sa imong mga binuhat. And in spite of all the goodness nga imong ipakita, Lord, nakita namo ang kagahi sa ulo sa mga binuhat nimo. And we pray, dear God, that in our time, help us, O Lord, to live our life according to what the Bible says. Nindot kaayo ang among panahon karon kay naa na ang manual. Magunitan na gid namo, mabasa namo, mapangutana namo. Ikaw kanunay kay naa naman ang imong pulong, and everything is written from the beginning up to the end. So we thank you, Lord, for this opportunity that we have the Holy Spirit within us to teach us
about what your word says. Unsa deeper meaning sa imong pulong that only the Holy Spirit could explain. And thank you, dear God, for the church nga imong gibutang diri, and help us, Lord, to function well. And I pray, dear God, that those who are not yet following you in the water of baptism, if they are truly saved, please help them, O God, to realize how important to commit their life to you, O Lord, so that you could use them for your glory and honor. Thank you, Lord, for this opportunity sa altar call. I pray that you will bless the altar, O God, for your people, and bless them as they come, O Lord God, sa ilang pag-ampo nga kinasing-kasing gyud nga masabtan gyud nila ang reason nga nung muanhi sila sa altar this morning. This is for your glory once again, and we pray all these things in Jesus' name. Amen. Now, while your head bowed, eyes are closed, maybe